Ang Malacanang po ay naglabas kanina rin, naglabas po ng balita. Ito po ay about sa wealth tax. Kinukonsidera po ng palasyo na na itatax-taxan po yung mga mayayaman. Yung mga yung mga pera, yung mga above the middle na sila, yung mga high tawag dito. Yung basta yung mga yayaman, mga bilyonaryo. Ang problema lang, ang tinitingnan natin problema ay baka daw yung mga mayayaman, yung mga may kaya sa atin dito sa Pilipinas, baka daw lumipad ng ibang bansa. Kasi yun naman talaga yung kanilang pwedeng gawin, umalis sa Pilipinas kasi mayaman sila, makakabili sila ng mga ticket, meron silang passport, meron silang pera, pagpunta sa ibang bansa, meron silang matutuluyan doon, may bahay sila doon, may properties sila doon. Yung mga mayayaman po, baka ito yung gawin, umalis daw sa bansa natin dahil tumataas na daw ang gastusin sa gasolina. Pero pag pumunta sila sa ibang bansa, itong mga yayaman ito, ganun din. Kailangan din ng gasolina yung pupuntahan nila ng mga lugar sa ibang bansa. So, hindi sila tataksan dito. Tatakas sila ng tax dito para pumunta sa ibang bansa na mas mataas pa yung tax. Sige. Anyway, open po. Kinukonsidera po ito ng palasyo, pero yun nga, kailangan din po ito i-weigh. Kasi nga, meron po kakayanan ang mga mayayaman sa ating bansa na umalis lang dito sa Pilipinas. Diba? So, tinitingnan po nila ito. Pero, I think, ang mabuti lang siguro, tanggalin lang yung yung VAT. Posible ba yun? Ba kayo? Aminado ba kayo sa proposal na yon ng ibang mga tao? Kung tanggalin yung 12% VAT. Matagal-tagal na rin po ang panahon na nagbabayad tayo ng 12% VAT, di po ba? At hindi lang po yun natin binabayaran sa ating nabibili. Pati ang ating sa kuryente, magbabayad tayo ng kuryente, magbabayad tayo ng tubig, utilities natin, magbabayad tayo. Lahat po ng binibili natin, meron pong 12% VAT, di ba? Kahit So, kung tanggalin kaya natin yung 12% VAT, makatulong makasiguro yun sa atin, Sa matagal na kasi na panahon yun, At ang kasalukuyan ngayon na Executive Secretary na si Ralph Recto, siya po yung gumawa ng na yun, ng measure na yun, noong pang matagal na, hindi ko na po ma-remember kung kailan siya, time ba siguro yun siya ni sino ba presidente nun? Kasi si Ralph Recto po ay naging senador. At nung naging senador siya, I think the first time siya naging senador, isa sa mga panukalang batas na kanya po in-author ay yung 12% VAT increase. May crisis din po yung nung panahon na yon, may crisis. Hindi ko na matandaan ngayon. Pasensya na po. Pero alam ko, ang sure ako, ito si Ralph Recto po ang naging author nung batas na yon ng 12% VAT. What if tanggalin na lang natin yan ngayon? Instead na, di ba? Tanggalin siguro natin. Ako lang ito lang iniisip ko, tanggalin na lang natin yung VAT, yung 12% VAT. O kung hindi tanggalin totally, ibaba yung VAT. Siguro, mga 5%, ganun. Or 2% na VAT. Siguro ma-extend pa natin yung ating buying power. Di po ba? So, yun nga. Ang nakakaalma dito yung mga mayayaman. Kasi nagbabayad sila ng tax na malaki. Kung totoo yung kanilang dinideclare na assets nila,
Nagbabayad na sila ng malaki, tapos ano pa, tataksan pa sila ng ano, tataksan pa sa kanila kung mayaman sila. Parang anyway. So ito nga po is kaninang umaga inanunsyo po ni PBBM na ang stock natin instead na yung previously na in-announce na for 45 days, 48 days ng ating stockpile ng crudo, ngayon po lumawig na po to June 30, 2026. Kasi yung 45 days, ano lang yun 1 month and hanggang April and first week May siguro, mga ganon. Yung previous na, hindi yung kanina, before nag-announce kanina, yung previous estimates nila ng stockpile ng crudo is aabot na lang for 45 days. Tapos with the development kanina na may delivery po na isang tanker din labas pa sa na deliver na Russian oil, meron pong nagbaba ng crudo. I think 142,000 barrels nagbaba po sa La Union. Kanina din po. 142,000 barrels ang dumating kaninang umaga sa La Union. At dahil doon, lumawig po ang extension ng ating stockpile. Umabot na po ng June 30, 2026. At sa ating pong sana asahan natin na tumigil na yung gera doon. Tumigil na sana yung gera para para hindi na masyadong mabahala yung mga tao. At bumalik na po ang sigla doon sa Strait of Hormuz kung saan po lumalayag nga ang langis na galing sa Middle East papunta sa atin dito sa Asia. So this is a good news. Para sa akin, titingnan ko to na isa relief na maaabot na ng June 30 ang crudo. Pero dahil hindi pa sila tumitigil, dahil nga hindi pa tumitigil yung gera doon sa Iran, mabutihin na rin po natin na maging mindful. Maging mindful tayo sa yung ating paggagamit ng gasolina, enerhiya. At kung kayo po ay meron po kayong kakayanan, isa-suggest ko na lang po, bumili na po kayo, mag-convert po kayo sa solar. Kung kaya po ng budget, mag-solar po kayo. Kahit pang bahay lang, konti. Solar, kung meron, alam ko po, nagkakaubusan na po ng mga electric vehicles. Dito rin po sa Ormoc. Halos wala na pong stock yung naka-display doon sa showroom ng BYD dito. Kasi nga, yung may kaya, bumibili na po ng electric vehicles. Kahit lang dito sa syudad. So, meron pa rin pag-asa, maghanap lang po tayo ng solusyon. Ang mga Pilipino naman po, talaga yung mga tunay na Pilipino na hindi tamad, marunong talaga po dumiskarte at marunong maghanap ng solusyon sa kahit anumang problema. Yun po. Yun yung maganda natin na asal. Pero kaya meron din po tayong collective na na masamang asal, mga Pilipino po, yung nagrereklamo, hindi naghahanap ng solusyon kasi inuuna yung reklamo, inuuna yung being fatalistic. Yun po yung fatalistic. Wala talagang mangyayari po sa inyo kung talagang fatalistic kayo. Kung kagaya yung mindset ni Sherwin Gatchalian na walang permanenteng solusyon. So, yun po. Ngayon, so ito po, good news po para sa akin na sinabi po ni PBBM kaninang umaga na meron po tayong sapat na crude oil supply hanggang June 2026.
Meron pong supply. Gumagawa ang gobyerno ng mga paraan para maibsan lang yung kahirapan at pagkaparanoia ng ating mga kababayan. Di ba? So, again, kagaya ng sinabi ko kahapon, hindi po kayo makakapag-isip na maayos kung kayo po ay hindi kalma. Kalmahan niyo po muna ang inyong mga damdamin at isipan. Kasi doon lang po yung time na makakita kayo ng kung ano yung pwede niyo magawa. Masolusyon na lang problema. Wala nga pong binibigay ang Diyos na problema sa tao kung hindi niya to kayang ayusin o solve yung problema. Kung wala kayong pag-asa, nawawalan kayo ng pag-asa, huminga kayo. Habang kayo nakakahinga, habang kayo buhay, habang nakaka-feel kayo ng sakit, may pag-asa pa. Ayusin po ang mindset. Hindi po kayo makakasurvive kung iaasa po ninyo sa ibang tao yung inyong survival. Di ba? So, be proactive. Yun. At alam naman natin, ang Pilipino innovative po. Makakahanap at makakahanap tayo ng solusyon sa problema. Di ba? Dapat lang maging pong pasensyoso din. Hindi po lahat ng bagay na dadala sa dahas. Hindi lahat ng bagay nadadala sa pagiging ingrato. Di ba? So, ito, good news to ha. Ewan ko na lang kung ito po ay hindi fake news. Meron pong krudo na dumating galing sa Russia. Meron pong krudong dumating galing na inimbak kanina umaga doon sa La Union. Meron po. Hindi po to kagaya ng news na pinapakalat ng mga DDS na pinadalhan daw ni Sultan Bolkiah si Baste Duterte doon sa Davao City ng langis. Hindi po totoo yung sinasabi nilang pinapalakad nila na ang king or prince ng Nigeria ay nagpadala din ng nagpadala ng langis doon sa Davao City, pero ang mukha po ng hari ng Nigeria ay mukha po ni Sean Puff Daddy Combs. DD Oil ang nandoon, pinadala doon. Ang saya-saya ng mga DDS kasi pinadalan sila ng King of Nigeria, nakamukha ni Sean Daddy Combs. Nakita ko po 'yon. Nakakatawa po, natatawa na lang po ako sa mga comments. Salamat daw kay former President Rodrigo Duterte, salamat kay Baste dahil ganon. Naniniwala sila sa DD Oil. Ang saklap. Hindi. Ganun po. Yun po yung fake news. Yun po. At kanina din po, nakita ko, may balita na ang Davao Region o Davao del Norte, gusto daw kausapin na diretsahan ang Malaysia para mag-supply sa kanila doon ng langis. Malaysia, hindi ko alam kung ginagago tayo ng mga gumagawa ng balita na ito. National crisis po, dadaan po lahat sa executive. Yung mga ganyan, ewan ko kung mangyayari yan, dadaan po yan sa executive department, sa presidente. National na po ito po national emergency. Hindi po natin kailangan ng umeepal at nagkakalaganap ng fake news. No? Hindi po yan nakakatulong. Huminahon kayo sa inyong mga pangsisira sa gobyerno muna kung pwede. Kasi may crisis. Instead na makatulong kayo, nag-a-add pa kayo sa gulo. Huminahon kayo. Kung gusto nyo ng tulong, talagang gusto nyo, si Duterte ang gumawa ng tulong, pumunta kayo doon sa Hague. Punta kayo sa The Hague. Kausapin nyo si former President Rodrigo Duterte doon sa kanyang selda at tawagan nyo kanyang mga friends
para mahingi or magpadala ng krudo kung saan man. Ayun yun. I doubt. Anyway, tuloy pa rin po ang buhay sa Mexico, Pampanga. Tuloy po ang buhay nila doon. At sila po ay naghahanda sa kanilang May 10 fiesta doon. Naghahanda po sila ng 15,000 lanterns to light Pampanga para sa isang Guinness World Record bid. 15 ako po yung mother ko po taga Southern Luzon, taga Bataan. Kung lumuluwas kami, umuwi kami doon, nadadaanan po namin syempre Pampanga. At isa sa mga core memories ko po sa Pampanga ay yung kanilang mga lantern, yung kanilang mga parol. Kasi every Christmas doon po ang maganda po doon na yun talaga sila yun talaga siguro yung industry nila doon, yung maggagawa ng mga magagandang parol, malalaking parol, mga colorful na parol. So, yun po isa sa mga core memories ko sa Pampanga. At ngayon po, ang Pampanga Central Country Estate doon may plano. May plano silang gumawa ng world record during ng kanilang Luminaw Water Lantern and Music Festival sa May 10. Alam naman po natin, pag sumasapit ang buwan ng Mayo, hitik na hitik po ang ating bansa sa mga selebrasyon ng fiesta sa kahit anong siyudad, barangay, municipality. Tayo po ay masaya po ang Mayo. Kasi yan po ang ating fiesta season, ang Mayo. Diba? At yun po ang fiesta season ay nagsa-start usually pagkatapos ng Kwaresma. After Holy Week, sunod-sunod na po yan, fiesta dito, fiesta doon, hanggang June, mga first week bago magklase na naman, mag back to school year na naman ang mga ating mga anak. So between the window of April and May and early June, fiesta season po ang Pilipinas. Masaya po tayo niyan. At it looks like to me masaya po ang mga taga Pampanga kasi nilook forward po nila itong festival na ito sa May 10. At siguro it would be, I think, i-comment ko sila kahit na alam natin na may crisis tayo ngayon dahil sa sa oil. It's para mga nakakaano rin po ng damdamin na meron pa ring positive. May maganda pa rin tayong dapat i-look forward kahit na may malaking problema tayo na hinaharap. Maghilang tayong positive. So itong gagawin ng Pampanga para kasi meron silang purpose. Gusto nilang maging Guinness Book of World Records holder, suportahan po natin. Kasi po ito pong kanilang gagawin, makakatulong din po sa kanilang local tourism economy doon sa kanilang lugar. So, it's a good. Para sa akin, okay ito. Suportahan natin sila. Masaya sila. At alam niyo talaga po, ang mga Pilipino talaga masayahin naman talaga masayahin po tayo na tao na race. Ano bang race sa Tagalog? Basta ang Pilipino po we were built sa culture natin mas masayahin po tayo. At isang example na po bibigay ko sa inyo na kahit na po tayo sa mga bagyo, nakaka-experience tayo ng mga bagyo. Like example, ako po taga Leyte, na-experience ko po yung Yolanda. Ayaw ko na pong mauulit yun sa amin dito kasi traumatic po. Pero
Kahit na po na Yolanda kami, ang aftermath ng Yolanda, kahit na po kami gano'n, meron po kami excuse me, meron po kami nakitang konting happiness. Gano'n po ang Pinoy. Nakikita ba ninyo ang baha? Tayo pag binabaha, anong ginagawa ng iba nating mga kababayan? Naliligo sa baha. Napapaanod sa baha. Nagtatagay sa baha. Yung gano'n na naka-experience na kayo ng sakuna, pero nakikita nyo pa rin yung sarili nyo na, okay, kaya to. So, ganun po, isa sa mga trait po natin, ay kahit na po tayo nahihirapan, kaya pa rin natin. Diba? So, tested na. Kung mahina yung loob ninyo, ayusin ninyo. Pagka-Pilipino ninyo. Ang totoong Pilipino po ay maano talaga. Yung matapang. Hindi yung nagtatapang-tapangan lang ha, yung totoong matapang. Hinaharap yung problema. Yun yung totoong matapang na Pilipino. Naghahanap ng solusyon sa problema, tumutulong sa kapwa. Kung nakikita niya yung kapwa niya may problema. Hindi na kailangan sabihan pa. Kusa. Pero yung mga nagtatapang-tapangan, yayabang, tapos pag the time na dumating na yung instance, yung moment na kailangan talaga nila ipakita ang kanilang tapang, wala. Hindi sumisipot. Wala. Hindi yun na po ang matidistinguish nyo yung tunay na Pilipino na may malasakit sa Pilipinas at sa kapwa Pilipino kumpara sa mga mayayabang na sinasabi sila ay pro-Philippines pero hindi sila pro-Philippines kasi ibang interes ang sinusulong nila. Hindi sa ating bansa, sa kanilang mga sarili lang. At ayaw nilang harapin. Ayaw nila harapin yung mga problema nila na sila naman mismo yung gumawa. Diba? Alam ko na nagigets nyo sino yung tinutukoy ko na ayaw humarap at gusto lang magpalaban. At kanina nga po, pagpasok ko, nabasa ko po, nag-breaking kanina na ito po yatang kampo ng mga abogado na sumusuporta sa Vice Presidente, tatakbo po. Tatakbo po sila sa Supreme Court at magpapalaban ulit. May kasabihan po tayo na sino ba nagsabi nun? Si Einstein. May sinabi si Einstein na yung mga siraulo na mga tao, tama ba to? Tama ba ito? Yung mga siraulo ng mga tao ay yung taong mga gumagawa ng isang bagay ng paulit-ulit expecting na nag-e-expect sila na the same pa rin yung resulta. Tama ba yun? Sakto ba yung sinabi ko? May mga bagay po na kahit ulit-ulitin ninyo tapos na-expect nyo yung the same result, hindi usually ganun eh. Diba? Sakto ba yun? May mga instances na ulit-ulitin mo isang bagay pero papalyado kapag hindi lahat ng question or oras na ulitin mo isang bagay the same pa rin yung result. Diba? So, tingnan natin, kanina po nakita ko po na yun na nga po ang kanilang mukhang tatahakin na paraan para depensa ang Vice Presidente na pupunta sila sa Supreme Court, magpapalaban sila sa Supreme Court, at sasabihin na naman sa Supreme Court na unconstitutional ang ginagawa ng House of Representatives sa paglilitis sa impeachment proceedings
VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung naiintindihan nila ang ginagawa ng House Committee on Justice ngayon ay yung mga probiso na inutos na mga rekwisito na mismo galing sa Supreme Court last year na sinabi na ito ang dapat ninyong gawin, tahakin pag kayo ay mag-i-impeach ng isang impeachable officer. So, paano yun? Paano nila ang gusto pong gawin ng mga abogado na sumusuporta sa Vice Presidente, ipa-dismiss ulit ang impeachment complaint. Gusto nila makialam ang Supreme Court sa gawain, sa trabaho ng legislature. Pag mangyari po ulit ito sa ikadalawang pagkakataon, ma-obvious na po ang overreaching ng judiciary sa trabaho ng legislature. Yun po. At ito po ay magli-lead sa isang constitutional crisis. Pag makikialam ang Supreme Court sa ginagawang ng trabaho ng ating lehislatura at ang executive po, hindi po nakikialam ang executive department, PBBM, hindi po siya nakikialam kung sa impeachment o trabaho. Wala pong kapangyarihan ang presidente ng Pilipinas na ipatigil ang impeachment doon sa House of Representatives. Wala po. Kung ang Supreme Court ay patawan ng temporary restraining order ang House of Representatives sa patungkol sa impeachment ni Sara Duterte, magkakaroon po ng crisis. Constitutional crisis kasi nakikialam ang judiciary sa trabaho ng ating House na alam natin ang House at ang Senado, ang Kamara at ang upper chamber, ang Senado, sila lang po yung may karapatang litisin ng isang impeachable officer. Sila po ang pwedeng magtanggal. Ang Senado ang pwedeng magtanggal ng isang impeachable officer. Kaya nga po magiging senator judges ang ating mga senador. Kasi magiging po silang quasi-judicial court. Yun lang po yung panahon na tatayong parang trial court ang Senado para litisin ang isang impeachable officer. Yun lang po yung pagkakataon. Labas po ang Supreme Court niyan, kahit ang mag-preside po sa impeachment court, kasama po ng Senate President na sa kasalukuyan na si Tito Soto, ang kasalukuyang Chief Justice ng Supreme Court. Sila pong dalawa. Pag naakyat na ang impeachment complaints doon sa Senado. Yun lang. So, kung meron po kayo naririnig dyan na nananawagan kay PBBM na ipatigil ang impeachment proceeding sa House of Representatives dahil nasa gitna tayo ng krisis sa oil, ay, huwag po kayo maniwala, fake news po yun. Fake news peddler po yun, didishit yun. Huwag po kayo maniwala. Hindi po, wala sa trabaho ng presidente ng Pilipinas na makialam sa anong ginagawang trabaho doon sa Legislative Department. Ang Legislative Department ay kaakibat ng presidente sa mga pulisiya ng ating gobyerno. Hanggang doon lang. Nagagawa sa legislator ng batas para sa Pilipinas, mga batas, at yung batas ay pinapasa po sa Executive Department para kung mapirmahan na yung batas, yung panukalang batas na sinulat na galing sa legislature at ipinasa sa presidente, yun lang po, i-execute na lang po yun. Yun lang trabaho ng presidente, execution. Patungkol sa impeachment, labas si presidente dyan. Ang legislature ang toka dyan. Sila lang. Patungkol sa budget ng Pilipinas, nasa legislature din.
Kasi ang legislature po yung sila po yung humahawak ng wallet ng purse ng bayan. Kaya doon nga po nagagawa ang budget sa legislature. So kung hindi pa po nyo maintindihan yan, meron po tayong mga kababayan na hindi naiintindihan ang three branches of government at ang separate powers nito. Pakiwari ko po, nabalikan po ninyo ang inyong hiramin nyo yung mga textbook ng mga anak ninyo na nasa high school. At hadapin po ninyo doon sa social studies nila, kung reference nila, kung ano ang three branches of government, at ano ang function nila para maintindihan po ninyo. Kasi po yung hindi nakakaintindi or ayaw intindihin or mahina talaga yung utak, ang iniisip, lahat po ng ginagawa ng gobyerno ay nakasalalay lang sa presidente ng Pilipinas. Hindi po. Executor lang yung presidente natin. Kahit siya po yung head of state. Pero hindi po nagpa-function ng executive department kung wala yung iba pang branches ng government. Kasi kung ang executive department lang po ang gagalaw, yun po ay diktatorya na. Kung siya lang, ang executive department lang ang masusunod at binabaliwala ang trabaho ng legislature at ng judiciary at lahat na lang nandoon sa executive, diktador na po yun. Di ba ayaw natin nun? Di ba po, hindi na, ayaw natin yun? Ayaw natin ng diktador. Di ba? Hindi naman umaasal na diktador si PBBM. Hindi naman, ang bait-bait ng presidente natin. Ang bait-bait. Sa totoo lang mabait pa. Sa sobrang bait po ng presidente natin, ngayon, inaabuso siya. Grabe ang pag-aabuso sa kanya. Inaabuso siya, hindi lang yung polisiya. Buti lang sana kung kine-question kay PBBM ang kanyang polisiya. Hindi pati yung kanyang pagkatao. Gagawan pa siya ng kwento na ganito, ganyan. Hindi lang siya, pati yung kanyang asawa, gagawa ng kwento, ganito, ganyan. Aakusahan ng mga paratang na hindi natin nakikita sa kanilang galaw. Walang sintomas. Pero yung mga nag-aakuso sa kanila na may ginagawa silang hindi mabuti sa kanilang mga katawan, inaabuso ang kanilang yung mga nag-aakusa, yung mga nagagawa ng kwento laban sa first family, sila yung mukhang bangag eh. Sila yung mukhang user, di ba? Sila yung mga may saltik. Projection po. Hindi po natin nakikitaan na kanilang inaakusa kay PBBM. May edad na po si PBBM ha. Reminder lang po sa ating lahat, senior citizen na po si PBBM, 68 na po siya, malapit na po siya mag-70. Hindi na po bata si PBBM, kahit mukha siyang bata. Hindi na po siya bata. At yung mga ganyang edad, may siyempre iniinda na po. Kasi matanda na. Ako nga po 50 na. At ako po may pneumonia ngayon. Pneumonia po ako. So, nandun na po ako sa edad na kailangan ko po meron din ako, may makikita ng sintomas ng katandaan. Yung mga ganun. So, ganun po si PBBM. Si PBBM po, hindi po 40, 60 na po, 68 na. Senior citizen. Pero sa nakikita ko po, ever since po, busy po ang presidente. Busy everyday. Busy po. Kanina po na kahapon na nandun po siya sa may event po sa Malacanang, may mga bisita siyang mga doktor sa Malacanang kahapon. Kanina kasama niya si Ramon Ang sa NAIA kanina morning. Hindi ko po alam karon ngayong hapon meron na naman po siguro siyang event. So kung interesado po kayo na malaman kung anong ginagawa ni PBBM, inaanyayahan ko po, iniimbitahan ko po kayo na pumunta po doon sa aking TPL4, The Political La Bandera 4.0 page sa Facebook. Nilalagay ko po doon. Kung meron po ako mga footage, na raw footage ni PBBM, nilalagay ko po doon, pictures or whatever. Nandun po.
binabasa po, ano lang ha, warning, yung pong mga nilalagay ko sa Facebook ko na page ay binabasa po. Kailangan po kayong pasensyoso kasi yung mga nilalagay ko pong mga post sa Facebook ko mahaba po. Mahaba talaga. Yun po ay sinasadya ko na mahaba. Kasi gusto ko po na ini-encourage ko po yung aking mga followers na magbasa pa rin. Magbasa para hindi po tayo maging mag-degenerate ang ating mental faculties. Magbasa po kayo, ini-encourage ko po kayo magbasa ng libro, magbasa. Kung may time pa kayo, magbasa ng libro. Yung sinusulat ko po doon ay matataas. Talagang mataas. Kasi po, lahat, yung mga main ko po na mga post doon, well-researched po yun. Nire-research ko po yun, isa-isa. Ako po ay naglalaganap ng impormasyon para sigurado ako na hindi po ako naghahatid ng fake news sa aking mga taga-subaybay, sa aking mga pages doon, sa TikTok, at saka dito din po. Kami po ni Nyolo, ni Tita Admin Rich, ni Banat Boy, sinisigurado po namin yung aming ibabalita sa inyo na hindi nyo pinapansin or napapansin, kaya pinapansin natin, may backup po. May resibo. Kasi po ito na po ang way na labanan natin ang fake news. Grabe po ang fake news. Kali-kaliwa, kanan-kanan, up, down, everywhere are all around fake news. At kung hindi po kayo maingat, hindi po ninyo, kung tamad kayo bumusisi na mismo kung totoo ba o hindi yung inyong nakikita, napapanood, na babasa dito sa social media, ay kawawa po kayo. Be proactive po na hanapin kung meron kayong pagdududa sa isang opinyon, may pagdududa kayo sa isang balita, may pagdududa kayo sa isang napanood ninyo na video, marapatin po ninyo hanapan ng kung totoo ba o hindi yung inyong kayo na po ang maging proactive. Alamin ninyo, mag-research po kayo. Yun. Libre naman ang Google. I-Google ninyo. Meron namang AI na sa Google At ang Google po, kung i-AI mode ninyo ang Google, kung meron kayong research, nagpro-provide po yung Google AI ng mga links sa kung totoo ba yung nababasa niyo yung balita or kung hindi. Kung wala kayong makita na nagko-collaborate sa binabasa niyo, wala silang mag-provide na links, magduda kayo kung wala pong hindi niyo makikita doon na may verified na balita about patungkol sa isang bagay. Kung hindi maka-provide po ang Google AI sa hinahanap ninyong balita or konfirmasyon, verifikasyon, kung hindi sila maka-provide, posible na posible na fake ang impormasyon, ang datos, ang news. Kakulango.
ang